trending yan sa X kasi alam mo naman, simula na nagkaroon ng Maris Racal at Anthony Jennings sa screenshot na hindi naman natin alam kung totoo ba yung iba o yung ba yung ito. Siyempre may kinalaman sa pagiging sa akin at sa atin. Game na game naman si Sue Ramirez. So parang sinasabi niya na akin si Dominic. Bagong Wattpad series, bibida dyan. 10 years old pa lang pala siya, gumaganap na siya. At naging parte rin siya ng 3 P-pop group. Marites! 6 days na lang, Christmas na! Pero kami namang apat dito, ang popcorn nyo, alive, and kicking! Diba? Popcorn, nandito na naman po para sa linggong chikahan tayo. Wala na yung mga glow. Wala na glowing. Narang na lahat. Beautiful. Anyway, mga Marites, bati muna ako sa inyo lahat. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po yung unbearable professor na hindi na betable. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Ilang days na lang ba? 6 days na lang. 6 days na lang pala. Correct. Pero syempre, magpasalamat muna tayo sa Scott Liga kasi masaya yung Christmas party natin yesterday. Sorry ba yun? Para araw-araw na tayo magkasama. Diba? Magkakaroon daw ng video, sabi ng ating Panuorin nila yun. May pahabig. Abangan ninyo kasi nauto kami ng staff so may ginawa kaming mga games para sa Pasko. Doon yung malalaman kung talaga ba kami ay mga Marites. Pero parang hindi kasi parang ilang beses tayo naligwak. Binigyan pa tayo ng chance para makakuha ng premyo. Magkano nakuha nyo? Ay! Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at syempre yung iba pa natin mga showbiz-related content. Siyempre, dahil nga, marami na naghihintay. Ito na po ang ating isang linggong Chismis! Simulan po natin, mga Marites. Atong ang kinumpirma ang relasyon kay Sunshine Cruz, Mr. Fu. Iba din. After lumabas yung mga video kung saan na nasa sabong si Mr. Atong Ang, tapos nandun si Miss Sunshine Cruz at may dalawang versions ng video kung saan nagtukaan. Hindi ang mga manok, kundi silang dalawa. Okay. Tapos, parang kahapon ba o kagabi o kaninang umaga. Basta si Pinky Webb ng Billionario News Channel, nabanggit niya doon na ikinumpirma na daw ni Atong ang relasyon niya kay Sunshine Cruz. So akala ko nung una may video. Pero wala namang video. Parang verbal lang nabanggit ni Pinky Webb na may confirmation na from Atong Ang. Pero wala akong nakita na actual interview na totoo. Nagsalita na. Baka nag-usap lang sila. Siguro feeling ko nag-usap lang sila or baka friends sila. Nagka-message yan. Gusto mo tawagan natin si Papa A? Ayan na! Go! Go! Rigo! Mas bongga, may bongga. Sabi mo yan, tawagan mo yung bongga yan! O, go! Papa A! Di ba sa history ni sa history daw ni Mr. Atong, parang ngayon lang siya nagsalita na may pag-amin. Kasi di ba nung na-link siya kay Gretchen Barreto? At saka sa yung mga nauna na mga Barretos. Parang wala naunang Barretos. Sino sa favorite mo? Oo. Nalig din ba? Oo. Parang wala naman siyang ganyan. Inaamin. Although nakikita na, malaging magkasama. Pumupunta sa ibang bansa together. Pero yung ganong video na lumabas, wala akong natatandaan na gano'n. Meron lang parang kay Gretchen dati sa aeroplano.
Yung parang nakaganon lang. Pero hindi kissing. Tapos nga, wala nang salita or merong confirmation na, kami nga ni ganito, ganyan. Parang ngayon ko lang narinig yung ganito na may confirmation na si Iba Sunshine. kasi si Sunshine. Ay, we love Sunshine! Yes! Ang laki-laki ng billboard dyan sa may bagong ilog, sa may bridge. Ganda. Ganun, Eh, sa kasi Best Shine, parang ano naman siya kasi, maayos na. Yeah. Mahirap magsalita. Sabihin na naman. Pero totoo naman, di ba? Diba? May asawa siya, na-annulled, nagkaroon ng relasyon, nagtagal din naman. Minabalita pa nga ako sa relasyon na yan. Pero ano din to martir. Tama. So kaya, ewan ko, para sa akin, sabi ko nga kay Shine nung ka-chat ko siya one time, parang happy naman ako if she's happy. Di ba? Kasi deserve naman yung lumigaya. At sana nga talagang love talaga kasi kilala naman natin Sana si nga. Atong na alam mo yon sa dami ng may controversial na personalidad yan sa lipunan natin dahil kilala siya na sa mga sugalan, sa mga sabungan, mga negosyo. Tsaka Pero kilalang alam mo, lapitin ng babae. lapitin ng mga babae. To be honest, di ba, ginugoogle ko nung, di ba, JM? yung sino yung asawa? Sino asawa, kung may asawa ba siya, kung may pamilya ba siya. Meron naman. So paano yun? Parang talaga ko nasasabi! Talaga. Nakakaalam ko dyan, meron siyang pamilya, pero hindi na, parang Separated na. parang gano'n. Iwalay na, matagal na. Matagal na. Tapos may mga anak din siya. Tapos yung isang anak niyang babae nga na naging malapit sa atin, pumapasok-pasok din siya. Showbiz, nag-aarte-artista. Sino? Si... Hindi ba nangalanan? Okay na yun. Basta oo, yun. Hindi ang apelido. Hindi, may asawa na May asawa na. Babae na lumabas, naging producer, naging kasama ni Aga Mulak sa isang movie na sinut sa abroad. Ano ba yun? Greenland ba yun or something? Kasama si Alice Dixon. Yun. Pelikula na yun. Kasama siya doon sa movie? Yeah, kasali siya doon sa movie. Siya yung isang gumaganap doon. Sa Viva, correct. Napaka-konti ng cast ng movie na yun. Tatlo lang yata sila doon. Alice Dixon, si Aga Mulak. Tsaka siya. Ayan mo na nga. Yun na. Google mo na Hindi na siya muna. showbiz ngayon. Google ko nga. Hindi na nga siya showbiz ngayon But anyway. Ano nga title ng movie na yun? Greenland. Greenland ba? Oo, yun. Hindi ko alam Greenland. yata si Alice Aga. Basta Di ba Alice yun Aga. Tapos, yun na nga, with Papa Papa lang po ang tawag ko. Kasi nga, yun nga, dahil may mga negosyo, may mga before na nagkakasama kami. Kaya medyo alam-alam din natin. Lalo na nung panahon na very Hindi close sila. Greenland, doon siya, no? Oo. Ang title Nook. ay... Nook. Tama. Ang... Ano masabi Nook ko? is a lugar. Yes. Okay, doon sa Greenland. Tama ba? Tama. Kami, mali tayo. Tama. Sino yung cast na dyan? Ito na nga, kailangan natin malaman. Chinese name. Elaine! Si Elaine. Pero ang apelyido iba na. Ayun. Nabanggit ko talaga Elaine. Hello. So anyway. At least, siya, as in artista, hindi... Ang akin lang talaga, gusto ko sana love talaga yung namamagitan sa kanila. Kasi si Sunshine, she deserves, sabi nga ni Rose, she deserves to be happy naman. And siguro naman, na-fall na rin itong si Papa A. Diba? Ano kaya reaction ni Gretchen? Yun nga. Kasi for the longest time, talagang good friends sila at magkanegosyo. Good friends! Tsaka hindi, dati din... pero di ba dati si Miss Greta yung kasama palagi ni Sir Atong sa sabong? Di ba Magkanegosyo nga sila. Humahawak nga ng manok si Gretchen Pero ngayon, wala na. Ang humahawak na ng manok ay si Sunshine. Elaine Ano Lu. kulay? Hindi ko tinantalan talaga. Ano kulay ng manok? Itim. Tama ka. Hindi mo meron manok. Sa pula sa puti pala ang manok. Ayun na. Ito na. yes. Ito ba? Yes, yun na nga si Elaine Yu. Kasi, basta yun na. Basta Maganda. paano na siya. Okay, sige. Congratulations, Shine. Be happy. And good luck. And papatong. Wow, Papa Den. O, teka lang, bago, JN, si Tetra 22 nagpakulay ng 800 yen. Yes, Thank you. Tetra. At ang Birthday birthday niya niya. yata. Birthday niya sa 22. ngayong Happy December. birthday, Happy Tetra birthday. 22. Kaya pala siya Happy birthday. 22. Bago siya bago na makatulog. Kaya. Huwag ka na matulog. Bukas na. Marami pa chika. Okay, mga mantes, tuloy naman natin to kay Ayay de las Alas. Naming may naging karanasan sa
taga-kabila na nag-attitude. Yes, PhD? Yes, kasi may show na Your Honor kung saan ang nag-i-interrogate, yun, nagkatanong ay sina Tuesday Vargas at saka si who's this? Buboy Villar. Buboy Villar. So, tinanong nila si... Teka lang, naalala ko yung yun na naman. Napanood ko naalala ko yung game natin kahapon ay merong hindi makilala si Rose Garcia. Kilala ko! Hindi ko masa. Anyway, ayun na nga. So, tinanong si Ai kung kaninong artista siya na pipikon. Sa ngayon. Yun ang sabi niya. Sabi naman ni Ai, parang sa ngayon, wala naman daw siya dito. So, siguro, when she said na dito, she's referring to... Sa Philippines. Her home network ngayon, which is the GMA. Pero, sa kabila raw, meron. Hindi naman niya sinabi kung sino. Pero binulong yan, di ba? Binulong niya kay Tuesday at saka kay Buboy. So, yun. So, tutuloy dahil may nag-post nung clip na yon, ang daming mga comment doon. Hindi, syempre, nag-aaway-aaway na naman yung mga network fans nitong GMA, network fans ng ABS, may nagkasabi na, naku, tumigil ka na ikaw ay... Pero wala namang pinangalanan, di ba? Wala namang pinangalanan. Hinulaan lang siguro. Tapos may nagsabi, bakit nung nando ka din naman, attitude ka rin, may mga ganyan na mga comment. May mga comment na... kung anik-anik, yun. Pero alam mo ako, naniniwala ako. Sige, karanasan ni Ai yun eh. Yes. She has the right. She has the right to say kung totoo ngang sa GMA, wala siyang na-experience na nag-attitude or napikon siya. Kung sa kabila, meron man. Pero ako naniniwala, both network, all network, yes, may attitude. Oo, meron diba? Nag-attitude. Lahat yan. Kaya nga naaliw din ako doon sa show ni yung boyfriend ni girlfriend ni ni Raver. Hindi sa wala na naman ako. Alam nyo, kaya kahapon talo tayo din sa yung game. dancer. Naging guest natin si Mikey Quintos. Si Paul Salas. Si Paul Salas. Kasi yung show nila, doon may mga ganun din, di ba nagtatanong, sino ayaw mo makatrabaho? Yung nagre-rate siya. Kung magpapabuta siya ng mga bye-bytes, tinatanong niya, tama. Sino yung ayaw mo makatrabaho? Sino yung ang isnab sa'yo? May mga ganun din. Di ba? So, kaparehalas lang yan. Si Ai talaga. Di wow. Wow naman talaga. Nasaan ba si Ai ngayon? Dito pa rin, no. Diyan, sa labas. Sa labas. Waiting. Hindi pa nagparamdam. Hindi pa. Ay, nako. Aileen! Okay. Ito na, malungkot pang balita. Grabe naman yan agad. Ito na nilagay pangatlong balita Kamarites. Ang stage director na si Bobby Garcia, pumanaw na at ang veteran columnist, writer na si Ed De Leon, pumanaw na rin po. Magkasunod sila. Kahapon po. Diba? Bobby Garcia, pagkakaalam ko lang, yung stage director. Yes, diba? Tama ba akong producer. Actor, producer. Si Ed De Leon, Vid Bilmanian, Sharonian. Veterano isa sa mga heart attack kung niya. Cardiac arrest. Yes, cardiac arrest. So. Si Bobby Garcia, siya yung founder ng Atlantis Production. Okay, Atlantis. Ito yung nagpo-produce ng mga theater plays na nanonominate. Ang pinakahuli niyang dinirect ay yung... Ito si Leon po ito. Yung radyo sa... Request sa radyo. With Lea Salonga and David De Leon. Diba? Napanood ko yung kay Lea. First time ko manood ng ganong play. Na totally dialogue. No dialogue. Ayan si Bobby. Siya yan. No dialogue. Kahit wala. Ano lang nangyayari? Ano lang? Sign language? Hindi ko rin ina-expect kasi nanood ako without... Expectation? No. Without... Data niya eyelash? Researching, anything. Hindi ko alam na ganun pala yung konsepto ng play. So, nung mga medyo palagi na nagkatak. Bakit wala nasasalita? Wala rin sing? Hindi siya musical? Wala. Hindi siya musical. Ano lang siya? Papasok ka, galing ka ng work. Pantomime, so kayo ang mag-iintindi. Oo. Yun yung huli niyang dinirect. At marami na siyang mga dinirect din ng mga shows na naging mga na-nominate sa Tony, sa mga Circle Chuchu-Chuchu, siya sa teatro. So naging tinuturing siyang icon sa teatro. Yan si Bobby Garcia. Tapos 55 years old lang siya. 55. Oo, bata pa. Hambang si Ka-Ed naman, Kuyang Ed De Leon naman natin,
Tanda na. Ilang taon na daw ba? Kulang-kulang 70. Siguro by this time, malalaman na. Kailangan na. Sa St. Peter, nabasa ko, Quezon ang kanyang labi. Gusto ko lang dagdag kasi kahapon, si Ate V, talagang tutok na tutok habang nagpa-party tayo. Panay ang tanong niya sa akin ng update, ganyan. So, sa pagkikipag-ugnayan man sa akin ni Salvi Asis ng Speed at saka si Marie Chris, naayos kasi nagkaroon nga ng konting problema pa doon sa paglabas sa ospital. Ganyan-ganyan. Tinulungan din ni Senator Bong Revilla hanggang ngayon nga, dapat sa 21 pa magiging available yung chapel. Available na siya simula bukas ng 2 p.m. 20 para pwede na ma-view sa si Ed. Kaya nakikiramay po ang Marites University. Condolences po sa mga naiwan ni na Direk Bobby tsaka ni Sir Ed. Yes. Lungkot. Pag Christmas may mga ganun sa atin, Sana wag naman umabot ng New Year. Last na yan. Ito, sa lighter mode naman ito, Sharon Cuneta, pinanindigan na ang pagiging Sharon. Prop? Correct! Kasi di ba pag sinabi natin magsha-Sharon ako sa mga handaan, referring to pagkain, ganyan-ganyan. Ngayon, pinakinabangan na din ni Mega Sharon ang pagsha-Sharon kasi kinuha na siya ng isang insurance company para mag-endorse ng policy, insurance policy using Sharon. Nakakatuwa kasi di ba may ang setup nung naging commercial niya, may handaan, tapos sinasabi kailangan maging maproteksyon ng pamilya mo, magkaroon ka ng insurance ng ganito, mag-save ka ng ganito, ito ang dapat ng at kailangan si Junjun ganito, si Marites ganito, may mga ganun siya habang nagsha-Sharon siya. May kausap siya na parang nagsha-Sharon, tapos may dala siyang Tupperware or container galing doon sa malaki niyang bag. Kasi talagang ginatasan na yung Sharon Cuneta concept. Kaya katawa naman kasi nakiride on si Mega. At might as well pakinabangan. True. Nung pa siya nakiride on, Hindi Shara. Soto party, talagang pinapakita niya, enjoy siya. Kumakanta pa nga yata siya. Kumakanta siya, Balutin mo. In fairness pero ngayon, binabayaran na siya dahil endorser siya. Diba? Bayad ni Mega dyan, Kaya nga, parang bet ko outfit niya. Akin na lang. Green ba yan? Hindi ko alam. Black siguro, black. Green siguro. Ayoko So anyway, congratulations Mega. Congratulations. Endorsement mo na naman ito. Okay, mga Marites, ito. Small Laude, deadma sa issue ng mister na umano'y may ibang babae. Mr. Phone Nabasa ko yung mga text na yun. Ito nga Parang hirap pa hindi. Totoo ba yun? Hindi nga natin alam. Nag-trending kasi yan sa X. Parang lang. Nag-trending yan sa X kasi alam mo naman, simula na nagkaroon ng Maris Racal at Anthony Jennings sa screenshot, kung ano-ano may mga screenshot na lumalabas na hindi naman natin alam kung totoo ba yung iba o yung ba yung invento. So anyway, may lumabas at series ha? Oo. Lumabas at nag-trending yung asawa ni Small Laude. Napaka-Jaime ba yun? Hindi, Philip. Tapos, doon sa mensahe, makikita natin na merong kausap si Sir Phil. Na love niya. Ang tawag niya dun sa Girl I Love. So, mahaba. Kumbaga, ang daming resibo kung totoo man yung screenshots na yon. At nakakagulantang ang revelasyon. May mga Naku, meron pa nga screenshot na yung Girl Alu. Parang nahagip dun sa isang video. Kung saan nandun si Molaude at parang dating tuloy, talagang friend. Hindi siya friend. Nasa circle nila. Kumbaga, no. Parang gusto niyang manadya. Parang pero wala naman nagko-confirm na ito ay totoo, ito ay meron talagang pinagdadaanan ng relasyon. Kasi before that, aktibo pa naman si Small tsaka si yung kanyang mister si Small Philip. Kasi siya, di ba, vlogger si Small Laude. So, nakikita yung mister tsaka yung mga anak. Pag nag-out of the country, magkakasama sila. So, ngayon, nung lumabas yung mga screenshot, deadma yung side ng mga Laude. Tapos, pero active pa rin mag-post si Small Laude, pero walang mention of the issue. Meron nga siya isang caption. Ano ang latest ba niyang post ngayon? Parang may party. Christmas party. Nandun yung dalawa. Tapos may meron siya minsan caption niya, flower lang. Ganun. Tapos deadma naman siya dun sa mga nagko-comment. So hindi natin alam, but still, kaya lang natin napag-usapan kasi nga, nag-trend siya sa Twitter, tsaka sikat si Small Laude. Pero wala siya sa Okada kasi sinasabi niya doon siya nakatira ngayon. Grabe lang yung mga
chat ni Mr. Philip Laude. Kung totoo yun yung mga sagot niya. Meron pang mga chat na parang siya yung reason kung bakit yumaman si Miss Alice. May mga ganon na nabasa ko recently. Saka meron siya yung parang hindi siya happy sa feeling. Exactly. Parang patay na patay itong si Mr. Laude dito kay girl, sino man yung girl na yun. Love. Na kaya niyang iwanan exactly. ang asawa niya. Na itong girl daw na to, di umano'y isa sa mga BMX na ba? Hindi ko Viva Max. nakilala Yung Viva Max. Hindi ko nakita Viva yun. Max artist Hindi ko daw. naabutan. Hindi ko nakita yan. May nagsabi, may nabasa akong ganon. Ayun nga. So anyway, I'm hoping na sana Hindi totoo. Hindi totoo. Gawa-gawa lang yan sana ng mga gawa-gawaan magagaling. lang itong mga screenshot. Hindi, kasi pwede naman talagang gawa ng screenshot eh. Pwede talaga. Hindi, tsaka hindi. Ang komento naman ng iba, kasi masyadong matatas yung pagkakatagalog. Yun nga. Yun, Doon isa pa ako yun. nagdududa. Yes, isa pa yun. So, Kasi di ba, I think Chinese sila. I think. Chinese ba? Sabi man lang dapat naman daw medyo Tagish. Kaya nga. Or medyo, sorry, yung hindi diretsong Tagalog. Kasi tayo na nagtalagang nagtatagalog, ano tayo, diretso. Taglish pa tayo eh. Hindi, Taglish pa nga tayo pag Taglish nag-chat pa. eh. Pero ito kasi, ang tatas ng pagkakatagalog. Totoo naman. Tapos mahilig sa mga shortcut. Oo, tsaka small ano lang, mga letters niya. Hindi, pwede naman yun. Pero, parang, kasi ako, nanonood talaga ako ng mga vlog ni Small Laude. So, parang hindi ko naman na-imagine tong si Philip Laude na ganun magsalita. Correct. Lalo Pero, hindi naman natin siya naririnig doon bihira. May naghahalita siya pagka madalas siyang ni Small Pero bihira nga. Yes, Pero, again, hindi natin sure kung sino talaga kung nagkasabi ba ng totoo to, kung legit ba tong lumabas. Pero ito din ang ko. Kung hindi naman siya totoo, bilang si Small Laude ay isa ng vloggerya at talaga naman napaka-active sa social media. Sige, sabihin na natin na bakit hinahayaan? Iniisip niyo ba na naku, wag na lang patulan yan or something, kachipan or what? Pero hindi kasi ang nagiging at stake nito, yung family nila, yung reputasyon. At nasisira sila. Yun na. Kung hindi totoo, naku, please come out and tell the public na that's not true. Diba? Bogus Sabihin lang mo. yun. AI Hindi ka nakakaloka, di ba? Yung sa dami-dami ng mga tao na pwedeng isipan na gumawa ng invento, bigla nila na-pinpoint si Philip Laude. Di ba? Parang, I would understand kung artista. Di ba? Halimbawa, isang aktor, isang actress, yun ang inimbentohan ng screenshot. Para maintindihan mo eh. Kasi, pero ito out of the blue. Ito out magaling of the blue. si Kum. Sinong Kum? Cum laude. Remote lang. So tama ka. Sana nga, hindi ako naniniwala. Hindi. Alam mo, nakakahinayang kasi pwedeng mauwi to sa hiwalayan. Wag naman. Small. Yung mga anak nila. Tita Small. Ayaw. It's about time. Yes. It's about time. Okay, sige. Masalita siya. Kalahin about time. Tabayanan po natin ang kwentong yan, mga Marites. Eto mga Marites, Sir Ramirez at Dominic Roque, Gina G sa atin ito, parlor game ng Fuel Company. What's that? Pinag-uusapan nga yan noon ng isang araw kasi umattend ito sa Christmas party nung kumpanya ng Fuel. Alam natin yung Fuel Company na naging iskandalo pa, di ba? Dahil nakakala nga ng lahat. Yung Fuel ba to? Basta yun, correct. Yung may karatula pa na akin to. Na naging nandiyan sa tabi mo sa Mandaluyong. Yeah. Di ba? Na naging part ng iskandalo during the time na Bea, Dominic, Hiwalayan, blah, 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 and so on and so forth. So umattend sila doon. Ayan na, Clean Fuel. So, meron daw parlor game na yung atin to. Game na game naman si Sir Ramirez dahil syempre nagkakatuwaan, nagkakasiyahan. So, akin to, may mga, hindi ko alam kung anong procedure anong proseso nung laro. Hindi natin nilaro yan. Hindi natin nilaro iba. Basta syempre may kinalaman sa pagiging sa akin at sa atin. Something like that. So, parang sinasabi niya na akin si Dominic. Oo, parang gano'n. Kaya atin ito, si Dominic at saka si Sue. Na maliwanag nga, di ba, nung binalita ni Rose dito na yung na-corner niya na komportable na siya, happy kung whatsoever, confirmation. Ayan na. Sa Christmas party mismo nung Fuel Company na ini-endorse niya, dinisplay niya na si Sue. Masaya sila. May pag-display. Pag-display. Parang figurine. Atin to. Ang tagal na rin namang hiwalay. Keri na. Oo. Carry na. Oo. Kailan naman kami magiging iyo? Iba yung dinig ko! Oh my Ano ba God. yan?
Ito mga Marites, mainit na balita. Mainit. Enrico Roque, film producer at Pandibulacan Mayor, kinasuhan ng rape, prop. Ayan. Kahapon din po yan pumutok yung balitang yan kasi nga nakita naman natin sa mga balita sa mga talagang legit na mga news programs. Ito nga ang kaibigan natin na si Pandi Mayor Enrico Roque. Isa rin po siyang film producer. Sumasali lagi ang mga pelikula niya sa film festival. In fact, ang pagkakaalam ko, co-producer siya dito sa Espantajo, ha? Yes, Oo, yes. tapos, yung last year, yung kay Sharon, tsaka kay Alden. Tapos nung nakarang tanong, yung Family Matters, na naghakot din ng mga award. Plus yung may father, may something, may ganun pa. But anyway, yun na nga, yung Father, my son. 2019, may lumabas pong reklamo na di umano'y na rape isang minor de edad. Nag-file ng kaso. At kahapon lang, na-serve yung kasi parang nakakita ng probable cause yung nag-issue ng warrant of arrest. No bail. Yun ang lumabas sa mga balita. At kasama niyo yung isang konsyahal ng pangalan ni si John something. At saka yung kanyang tauhan na si Roel Raimundo. Ako, personally, kilala ko siya dahil hindi pa siya mayor, negosyante pa lang siya sa bodega ng bayan. Kasama na namin yan, kakilala, kaibigan, ni Nanay Christy, ni Lolit Solis, etc. Ni Judy Ann. Yan din yung producer nung araw na laging kinukuha sina Sandara Park, sina Joseph Pitangkol, at marami pang iba ng mga artisan tinutulungan. Hanggang ditong huli nga, itong si James Blanco, mga ganyan na sinasama niya sa kanyang outfit. So, nakakagulat yung balita dahil hindi naman namin nakilala na mapanamantala sa tao, yung nang-iisa ng mga tao. So, yun na, bahala na pong gumulong sana yung proseso kasi syempre nasa politika yung taong involved. Baka may mga nagsasabing politically motivated ito. Yun. So, nakakagulat lang, di ba? Nakakagulat kasi nagsabay-sabay yung balita kahapon na ganyan. And 2019 yung pangyayari. 2019 pala. 2019 pa nangyari. Na-arrest ba? Nakakulong siya. Yung silang tatlo. Sa Bulacan? Caloocan. Kasi doon nangyari yung krimen nung 2019. Tsaka doon nag-file? Doon din nag-file. Parang Caloocan. So, yun. Sana lumabas ang katotohanan. Sana. Ma-serve yung tamang justice. Okay, ito. Dennis Trillo, kinakarir ng mga dance challenge kasama kapwa celebrity, Mr. Fu. Yes, si Dennis Trillo na ata ang magiging TikTok king. Totoo naman. Kasi di ba dati lagi siya yung mga sikat sa TikTok ginagawa niya. Yung mga nagva-viral ginagawa niya. At nagva-viral naman din yung ginagawa niya. Tsaka nakakatuwa kasi kay Dennis Trillo. Alam mo yung paano ba? Walang kaarte-arte sa katawan kahit pabading yung mga eksena. Ginagawa niya. Tapos kaya nagka-crop top siya, no? Bilang magaling siyang aktor, caring-caring niya. Nakakatawa kapag silang dalawa ni Jenny Lynn. Yung sayaw na, alam mo yun, nakakatawa, meron silang ginawa. Tapos, nagkaroon pa siya ng isa pang eksena kasama naman ng SB19. Kasi pala si SB19, yung awit nilang Niebe, gagamitin sa Green Bones. Yes. So parang syempre siguro may eksena. Kaya sumayaw, as in medyo mahaba yung sayaw. Tapos yung pinakahuli niyang video naman, kasama niya sa pelikula, si Ruru Madrid. Sa Green Bones. So natutuwa yung mga tao dahil nga si Dennis parang ang TikTok king na talaga kasi nga magaling siyang caring niya. Tapos ang cute niya kasi di ba lalaki. Alam mong straight tapos yung mga moves niya bading na bading. Parang may alam kang hindi straight, ha? Ano? Ay, oo naman! Crooked na crooked! Na nagtitiktok, ha? Na nagtitiktok? Naku, hindi ko sure. Ayaw nung kirengke. Ayan o. Yung si Stelo. Ay, grabe na naman si Stelo. Tingnan mo galaw, malandi. Gusto ko yung hindi ata tayo nung kay Jenny Lynn. Nakakatawa rin yung kay Jenny Lynn. Actually, silang dalawa, kinakarir nila. Tsaka, nakaayos sila. Kinakarir nila, nakaayos si Jenny Lynn. Di ba si Jenny Lynn ka nag-Beanie Jen? May fairness naman. So, yun lang. Good vibes, happy lang. Ay. Pupunta ka ba sa Green Bones? No. Ay! Busi na. Sabay-sabay kasi. Hindi maluloka kayo. Hindi supportahan nyo bukas. Sabay-sabay ito yung premiere ng tatlong entries. 4. Apat ba? Oo. Tatlo lang. May 4. May isa pa. Sino? Kingdom. Green Bones. Espantajo. Espantajo. Tapos yung Himala.
may himala pa bukas. Meron sa... Walang himala. Tingnan lang natin maghimala siya. Nakakaloka. So, well, Yung gabi nga, sabay-sabay din eh. May nagkasabay eh. Ngayon meron. Usap-usap kayo, no? Pwede pinapahirapan. It's Christmas season! Ganun talaga. Anyway, eto, naibalita natin nung una rito sa Marites. Jose Manalo at Mergin Maranan, grand wedding ang naganap sa Boracay. Diba sabi namin noon, December 17, nireport namin yan. Beach wedding. Beach wedding sa Boracay. Hindi namin sinabi sa Boracay. Baka sugurin ng mga tao. Kasi agad-agad sa Boracay. Originally lamang ko sa Cebu. Di ba sa isang social na hotel doon ay naging Boracay. Ako alam nga, kanwento nga nung manager na si Joel na nandyan, alam mo, lahat ng guests dyan, sila nagbayad nung plane ticket nila. Yun. Tapos, ang binayaran lang dyan ni Jose, si Aiza at si Liza. Dahil nga si Aiza ang wedding singer. At nag-video din. Ang dami nilang pinost eh. Di ba ilang araw ang taping ng Bulaga dahil dyan. Pero ang hindi lang, sinend sa akin nung manager niya yung wedding vow. Ang ganda nga. Di ba? May wedding vow na. Tapos ang dialogue yata ni Jose. Ang laki naman babayaran ko rito. Yung mabiro lang. Siyempre, alam si Jose. At si Joey nga, ano ba talaga pangalan mo? Bibigyan ka ng blank check. Jose, di ba? Hindi Ariel. Si Ariel Manalo po talaga si Jose. Ang pangalan. Kunwari, blank check ang bibigay sa kanya. Pero niregaluhan nga siya ni Joey. Hindi ko siguro niregaluhan, di ba? Sila Bossing Vic at saka yung pamilya niya. Pamilya niya. Si Vic, si Helen, tsaka si Tito. Hindi ko lang kasama ibang anak. Alden, Ryan, halos lahat, Alan Kay. Pero sa side ni Jose, sa side ni Jose, yung dalawang anak niya. Hindi ko yata pero wala sumasagot sa akin. Si Nico at saka sino sa bench. May tinanungan din ako. Sabi ko, nandiyan ba yung mga anak ni Jose? Hindi mo ko sinagot. Pero hindi rin natin nakita. Wala rin namang mga lumabas kasi. Wala kasi ko kung nandyan. Definitely, lalabas siya. Andun yung mga anak nilang dalawa ni Mergin. Ilan na balak nila? Dalawang babae. Yung isang lalaki kasi anak ng related kay Mergin. Parang adapted na Mergin. Tapos kumusta yung plano nila? Di ba? Actually, yung dapat yung reception sa may swimming pool by the beachfront, inulan sila. Parang nandudong ka talaga, ha? Saan napunta? Napunta sila sa ballroom. Doon sila dinala. So, nasa Boracay pa sila ngayon? Siguro. Baka nasa Boracay pa. Siyempre, maghahanong pa ba yun? Oo naman. At saka ba Pwede naman. Naibalita mo rin dito, di ba, na parang may property sila na nasa abroad, ganyan-ganyan. So, tuloy ba yung planong ganon? Ay, balita ko ba yun? Di ba? Di ba sinabi mo pa kasi isang blind item dati na pinupuntahan sa abroad ganito, ganyan, sa Canada yan, di ba? Sa Canada yung prenuptial tsaka engagement. Doon siya na doon sila eh. Pero yung property, wala ko. I don't know. You're putting words into my mouth. Hindi yun ang blind item. Si Jose ata 58, si senior na, si Mergin. 58 na siya? 37 years. Maganda yung Mergin, ha? Na EB Babes. Di ba meron tayong balita? At mga babes, mga kasama niya dati nandun din. Yung iba. Hindi ko memorize yung iba. Isang batch lang naman si EB Babes, diba? Iba hindi ko namin. Sila Lian yan. Sila Lian. Wala namang season 2, season 1. Kabatch ba sila? Tama, Lian. Unlike, isa lang naman ata yun. Si yung parang yung choreographer nila, sino ba yun? Hopia ba yun? Hindi ko Hopia. Si Hopia. Si Hopia, hindi, talaga siya, resident choreographer yan. Kasi pag nag-guest ako sa Bulaga, pag kailangan may sayaw, nandoon siya. appear si Hopia. Tapos, double, single lang po. Kasi tuturo niya. Si Hopia yun. Hindi ko lang alam kung saan si Hopia. EB Babes siya. EB Babes. Yun. Yun lang. Ayun. Resident John. Ayun lang, congrats. Best wishes, Mergin and Jose. Tingnan natin kung live na sa Bulaga kasi nga puro type yung kanila episode. Ginawa. Baka naman nagdire-diretso na kasi nga Christmas na. Kasi lahat vacation na.
Kailangan pa kasi yung huli nilang si Raisa May yata o si May yung magiging ninong-ninong doon sa pag Saturday kasi, yung mga Itbulaga, mga ninong-ninong yung mga mainstays. Parang sila yung magbibigay ng regalo. Sa mga tao. Yan, napanood ko yung last time si Alan Kay, ang nagninong. Basta yun na lang best wishes. Ninong, Alan kitang... And speaking of that, ito, Marites, Lian Paz, na-inspire sa kasal ni na Jose Manalo at Margin Manan. Praying, she's next. Yes, next day. Yes. So, isa si Lian Paz sa bridesmaids ni Jose at saka ni Morgin. Kasi di ba, sabi ni Lian, si Morgin daw ang sa pinakamalapit sa kanya among the EB Babes. Kaya kahit nung time pa noon, alam niya yung kwento, alam niya yung mga sikreto. Siyempre, sila yung mga nagkakausap, nagkakakwentuhan. So, mula sa pagiging single nila, EB Babe, hanggang sa magkaroon na ng anak at ngayon nga ay may asawa na si Morgin. Well, nagkaroon din naman ng asawa. Nagkaroon din ng asawa si Lian at hindi pa nga anal. So, yun, sabi ni Lian sa akin, grabe Mare, I think, this is one of the best weddings that I've seen, sabi niya. Tapos, sobrang happy siya para kay Morgin at kay Jose din. Tapos sabi ko kay Lian, grabe ang yaman na ni Jose. Mayor, sabi naman ni Lian. Pero anyway, sobrang happy daw siya kasi una-una, hanga siya kay Morgin daw na napaka-strong. Siguro, yung mga pinagdaanan nun, alam naman natin, well, although matagal nang hiwalay si Jose at saka yung namayaman niyang wife naman. Si Annalyn ba yun? Matagal naman na. Bago pumasok. Yeah. Okay, yun. Tapos, sabi din ni Lian, yun nga, 18 pa lang daw sila, magkakasama na sila. Tapos si Kuya naman, which is si Jose Manalo, grabe din daw yung pag-aalaga niya kay Morgin at saka sa kanilang mga anak, sabi niya. Kumbaga, they complement each others kasi pareho palang kengkoy ito. Pareho daw comedian si Jose at si Morgin. Tapos sabi ko, ay kasama ni Lian sa Boracay ang kanyang long-time partner na din na si Anjan Cabahog kasi nga di ba naka-base na sila sa Cebu. So, alam mo, ang kulang na lang talaga kay Lian saka kay Jan. Kasal. Bas-bas ng kasal. Oo. So sabi ko, hindi ka ba lalong... Nainggit? Hindi ko masabi normal na nainggit. Kumbaga, hindi ka ba lalong nag-wish na sana ikaw rin or your next na. Sabi niya, syempre Mars, sabi niya, nakaka-inspire kasi, sabi niya. Pero syempre, ano magawa na? Pero again, God willing. Siyempre, waiting ka pa rin dahil ang tagal na nung annulment nila. Pero until now, wala pa rin. Ang akala ko tumigil na. Yung pinaka-recent na nalaman ko dyan, parang pinull out na nga. Pagkabalita mo yan eh. Yeah, parang they were trying to find siguro yung mas maayos na lawyer or what, kung paano. Kasi ang tagal na kasi yan pag may legal. Pag annulment, talagang may matagal talaga. Pero may ibang ang bilis. In a matter of 2 years, Kasi nagkakasundo yung dalawang parties. Bawal nga yun, kaya lang. Oo, alam ko bawal nga yun. Kaya, pagalingan. Well, pagalingan ng kanya-kanyang paraan. At kanya-kanyang kapalaran. Diba? Sabi ni Lian sa huli, sabi niya, salamat Mars, naiiyak ako, sabi niya, pag naiisip ko. Yun na. So, yun na lang naman talaga ako lang. Kami rin dito sa Marites, win-wish namin, Lian. Ako, isa ako sa magiging masaya kapag lumakad masaya yan. Na-interview natin dito si Lian. MMFF 50 updates at ang Grand Parade in Manila sa Sabado. Yes. Ayan na. So, magsisimula na to ngayong December 21. Actually, sa December 21 talaga. Ang Parade of Stars or ang taunan talaga tong inaabangan lalo na ng mga taga Manila. So anyway, taga Manila ngayon, balik talaga sa Manila area, di ba? Din, magsisimula ang naglabas Ayan. Actually, may kopya ako sana ng kartilya ng Katipunan. Tapos, maraming ikutan, Manila. Basta within Manila. Tapos Loton, di ba? Ito. Yan.
Oo, magsisimula ang parade dito sa Cartilla ng Katipunan, papunta ng Ayala Boulevard, dadaan ng Quentin Paredes, Regina Regente, Abad Santos, Tayuman, Lacson Avenue, España Boulevard, Enreyes, Claro Emreno Reyes, Ligarda, Carlos Street, Pikasal, Ayala Avenue, tapos magiging blue uli, Ayala Boulevard, Taft Avenue, TM Calo Street, Ross Boulevard, P. Burgos Avenue, Take Jones Breed. Bakit may nakalagay na Take Jones Breed? May bridge dyan Then, Magallanes Drive at ang pinaka-finale o ang pinaka-journey ay sa Manila Central Post Office. Ganda ng inuutan. Ang alam ko, magkakaroon dyan ng mga parang concert ng mga banda. Si Bambo, isa sa performers. Hindi kasi kadalasan, ako nung araw. Pero buti nga ngayon, December 20. Nag-host ka ba dati? Pero dati, December 24. Yes. 24. So lahat kami nagmamadali. Yes, correct. Alam nyo naman, sorry, ang nasirang si Kuya Germs, gusto niya talaga, pagdating dun sa ending nung stage, kailangan talaga lahat kakausapin. 10-9 p.m. Mga Noche Buena na. Hindi kasi dati medyo late talaga mag-start Ang tagal na mabagal talaga yung mabagal. Pero ngayon hindi na ganun kabagal ang parada Tsaka hindi maganda nga 24 kasi hindi ka hinagahabol ng Noche Buena. Yes. Pakita nga natin yung mga float mula sa number 1. Kasi mangunguna number 1 float, may mga assigned numbers na Yung kanina, yung mga entries. Ito. Yan. Float number 1, The Kingdom. Float number 2, Topak. Float number 3, Uninvited. Float number 4, Isang Himala. Float number 5, Hold Me Close. Float number 6, ang Espantajo. Ang float number 7, ang My Future You. Na-rave ha? Number 8, Breadwinner. Okay, ang float number 9, ang Green Bones. At panghuli ang Taiwan Killer. Strange frequencies. Nako, abangan ninyo yan kasi in all fairness, puro mga bongga mga cast ngayon. At halos lahat yata dyan ay nag-commit talaga na tasakay sa kanilang mga flow. Actually, kanina si Enrique Hel, kanina nakiusap siya. Dahil po kami ay number 10, hintayin nyo po. Hintayin nyo naman po makapag namin. Hintayin naman siya dahil nga, baka daw yung iba kasi, baka pagdating sa kanila wala na. Kaya nakiusap siya kanina. Hintayin daw siya. At least, panoorin nyo lahat po. Yes. Si MMDA Chairman Artes, siya yung nagbigay nito, di ba? Ng update. At least this time, magkakasama na sila. Kasi, itong mga premiere night, medyo mukhang hindi nagkausap-usap at halos nagsabay-sabay. Magkakalayo ang venue. Magkakalayo ang venue. Nabasa ako na parang mayroong instruction ngayon na bawal na maghagis ng mga giveaway. Ano ba yun? Parang ganun yata. Kasi daw, para hindi magkuyog. Tatakbuhan. May nabasa ako. Mga candy, bawal na rin. Kasi dati di ba nagbabato ng candy, ng t-shirt. May iwasan kaya yan, mga posters. Inaabangan yan, lalo na yung mga posters. Baka pwede, ang rule lang siguro dyan ang pwede. Balik nyo doon sa dati. Merong sa baba. May mga tao na lang staff sa baba. Kaso hindi magagaling sa artista. Klaruhin din natin yung pong nangyari, yung pag-assign ng mga numero na yan sa float, palabunutan po yan, hindi po talaga yan palakasan. So, nagbunutan ng mga producer dyan kung kanino ma-assign yung number 1 hanggang number 10. At saka ngayon, base dun sa nakita kong ruta, talagang umiikot. Kasi dati, ang lang yan, diretso lang sa Rojas Boulevard Mula sa MOA, yung buong Rojas Boulevard. Pero matagal. Hanggang dun sa Grandstand. Pero alam mo, baka naman kasi, ito din na totoo. Nung araw kasi, talagang inaabangan yan, talagang siksikan yung mga tao. Kaya yung mga float din, hindi talaga sila makaalagwa ng dire-diretso. Ang minina natin, medyo may pagbabago na rin naman ngayon Hindi na ganun ka, marami pa rin nanonood, pero hindi na yung parang nasareno na talagang... di ba? Aminin nyo. Nung araw talaga, hindi mahulugang karayom yung mga... Pero tsaka hindi rin ata pwede tumakbo na mabilis yung kasi yung mga sakay na artista. Kaya talaga medyo masaya lang ito. Sana lang mga kamarites, magdasal po tayo. Sana umulan. Meron akong isang year na umulan. Di ba? So good luck. Walay na. Huwag kang pumunta. Hindi parang last year yata si Ate B, di ba nagkasakit? Ito ba yun? Kasi medyo maaga yung parade last year Yes. So remember,
natatandaan ko, may press con, para may sakit si Ate Bea. Ewan ko kung doon yun na nag-parade or something. Alam mo si Ate V, diyan ko unang-unang na-interview sa float. Talaga? Sa float parade ng MMFF, ang pelikula ay Lumang-Luma to. Mano po. Yan. Hindi ba luma yun? Ano pa yun Pero 10 years na siguro yun. Doon ko siya una na-interview. Ay, ngayon mas masaya kasi 50th anniversary nga po ito ng MMFF. Basta supportahan po natin ang 10 kalahok sa 50th MMFF. At simula sa Pasko. December 25 hanggang January 10? Hindi ko alam sa... Basta December 25, December 27 awards night. Siyempre, Tama ba ako? depende yan. Kapag talagang bongga ang December outcome, 27? ine-extend. December 27 yung awards night. Sa Soler. Sa Balloon, sa South. Pero may mga balita na ako. Meron daw mga movies na konti yung cinemas compared dun sa iba. Ay, nagkaroon na ng Paano nga ba maayos yun? Ang nagde-decide ata niyo sinihan. Sinihan. Isa pa yun. So, halimbawa, hindi type ng sinihan, feeling niya hindi. Kaya lang, kawawa din naman yun yung yun, hindi na ng MMDA kasi nakapag-attend ako sa mga exhibitors na talagang nag-survey, gumawa daw ng marketing research na kung alin yung dadamihan nila, ganyan-ganyan. And accordingly, meron ganun na na-report Number 1 yung kay Vice Ganda, may number 2 meron ganun, may report yung ganun. Pero kasi imposible din talaga Eto take it sa Bataan na lang. Yung SM Bataan, parang ang cinema yata doon na hindi ko sure kung 4, 5 o 6, the most lang yata. 10 ang kalahok. So, hindi mo talaga po pwedeng ma-accommodate lahat. Unless ang mangyayari, pwedeng may dalawang sinihan na may screening time. Isang iba na. Yung susunod. Ganun siguro. Kaya Mega Mall lang naman yata at medyo SM North yung marami. Pero sa SM North, di ba nabawasan na yung cinema? Ang sa Mega Mall lang hindi ata. 12 pa rin. Kaya nga meron na silang advanced ticket selling. Correct. Promo ngayon. At saka may mga website sila ngayon na pinalabas sa social media kung ano yung mga sinihan sa mga probinsya, Cebu, Davao, na papalabas yung sa certain oras yung mga pelikulang ito. Kaya abangan nyo na lang po kung talagang gusto nyo. Nangyayari na nagkakaroon ng changes kapag after December 25 kasi pag may word of mouth na. Kasi natatanda mo yung Gumburza dati. Parang di ba po konti lang yung sinihan niya. Pero, sa first 2 days. Pero nung maraming nagka-award tsaka maraming nagsabi na panoorin na maganda, ganyan. Dumami yung cinema. Yun nga lang nakakalungkot na yung 25. Mahalaga kasi yun sa lahat ng entries Kung hindi lahat mabibigyan ng maraming sinihan. Wawa naman. Anyway. Panoorin mo, bigyan mo silang papanood. Oo nga. Oo nga ako naman. Naku, wala pa yung ano ko. Pila. O, ito mga pansin na Coronel. Magbabalik na sa pelikula. Welcome back, Hilda. Ano ba yung huling pelikula ginawa niya? Yung Mistress. The Mistress. Lahat na lang pinapakita. Yung huling pelikula ginawa niya with Bea Alonso, Tito Ronaldo, si John Lloyd Cruz, yung The Mistress. Hindi yung Crying Lady. Naalala ko din. Hindi pala yun. Ang mga ilang years ago lang yun. Tapos ngayon, lalabas sa uli sa Sisa, directed by Junlana ba? Junlana. Ito ba Sisa na to inspired dun sa Noli Me Tangere? Or pangalan niyang yata kasi parang pre-war Historical. Parang panahon ng Hapon or something. Kasama niya si Jen. Sabi na balita na kasama so hindi siya yung si Tita ng Noli. Diba? So wala si Basilio at Crispin. Wala siguro. Kakaibang Basilio. Basil. Basil sa mga pinakamagaling na actress. At maganda. May pinakamagandang, isa sa may pinakamagandang mukha sa showbiz. Correct. Nasa States po yan. Siguro nagandahan talaga sa comeback tsaka yung project. Power ni John Robles. Pero ang daming producers niya. Si Atty. Joji, Sinico, Sinico rin. Meron pa, may Malaysian producer pa yan. Na-convince. At para mapapunta mo dito. At alam ko nagsisimula na shooting kahit Pasko. Ganon. Kasi gusto nila by January tapos na. Hindi ko alam kung sino ba ibang cast ng... si Jenica Garcia lang. Hindi ako matindi dyan. Hindi ako close. Si Jenica Garcia kasama. So mayroon pa dalawa pa Hindi ko alam sa yung lalaki. Jenico. Sa mga hindi nakakalam. Alwin! Bukod doon sa movie na yun, yung mga veterano, gaya ni Dean Junior.
nakilala siya sa Insyang. Yun. Ay, oo naman. The Plancha Moment. The Plancha Moment. Oo, ni Mona Lisa. At saka Ruel Vernal. Mga Rapkat Magazine. Mga Rapkat Magazine. Naku, yun ang mga panahon na ang gaganda ng mga classic pelikula. talaga. Maynila sa Kuko ng Liwanag, Kasal, Working Girl. Sino na lahat. O, diba? Ganun siya kagaling. Magaling yan. At tignan natin kung ano yung magiging result niya. Kala ko, tingnan natin kung magaling pa rin. Kung magaling pa rin ba? Siyempre, di ba? Yun din naisip mo, di ba? Alam mo na sinabi mo na tingnan natin kung... Parang ilang taon yata siya? 6 years daw siya. Natin kung magaling pa rin. Niyakan niya yung pagalis niya sa showbiz. Oo daw, 3 years daw. 6 years, sabi niya. Hindi, parang 3 years siya umiyak. Parang gano'n. Naalala ko sa kanya nung nandun ako sa Viva yung ginagawa namin yung kung babangon ako tudurugin kita with Sharon, Lino Broca. Nakakwento naman, ang sarap niya kausap lalo nung binalikan niyo yung time nila ni Jay Ilagan na naging asawa eventually ni Ami Austria. Tapos ganun siya ka-open magkwento. Kasi mga batang Lino Broca sila. Yes. Okay, welcome back, Hilda. Yes. Susan Reid. Reid. Susan Reid. R-E-I-D. Ano yung pelikula na may Hilda Ano nga si James Reid? Iba naman yun. Ano yung pelikula na may Hilda sa title? Hilda yung kamay. Kamay nagmagapa. Oo, Iba yun, mga kamay ni Hilda. Kamay ni Hilda. Ako doon. Kanina po sa title. Anong title? Grabe. Mga kamay ni Hilda. Ginag-firm ko na may movie talaga na sa mundo ni Janet. Yung pipi. Si ano? Kasi alam niya. Diba? Si Cheryl Cruz. Galing mo. Diba? Pinahulaan sa'yo kahapon, hindi mo nahulaan. Meron ba yun? Hindi ko na alam. Wala, hindi Yung kasama favorite doon. mo. Pero kilala, at least alam niya yung mundo ni Janet. Charo Santos yun. May ganun-ganun na sign language. Anyway, ano ba kayo? Ito na. Balita naman tayo kay Shia Dantes. Nanalo kanyang first first award sa Aliw Awards. At Dong Yang, super proud. Kahapon yata ito, natumanggap ni Zia ng Aliw Award Breakthrough Child Performer of the Year. Nag-speech si Tia dyan. Alam mo, ano ba si Tia? At syempre, all-out support ang kanyang parientes at si Ding Dong Dantes, Marian Rivera. Pakita nyo naman, ano ba ko yung tipid-tipid nyo? Merong speech si Tia. Yan. Kasi naka-mute Baka naririnig ng mga marites. Sa kanilang ano? Hindi. Naririnig yan. Hindi, dugdug yung narinig ko eh. Narinig nyo ba? Maganda sana makarinig natin. Fan ako ng batang to. Kakatuwa. Basta ang sabi ni Zia, una nagpapasalamat siya sa opportunity daw na binigay sa kanya ng Aliw Award. Nasa award na binigay sa kanya. At nagpapa-thank you siya kay Teacher Jane na nagpupush sa kanya na to give up. Yan. And syempre, nagpapasalamat siya sa kanyang mama na si Marian Rivera sa lahat daw ng pag-guide sa kanya at love at sa kanyang family, of course, na si Papa Dong at saka sa kanyang younger brother na si Sikto. Yun. Napaka-articulate ni Zia at saka makikita mo sa kanya yung confidence niya sa state, yung ganon. So sabi ko, nung una nagkataka ko, bakit nanalo si Zia sa Aliw Award? Kasi kung natatandaan nyo, last week lang, ni-report din natin dito, di ba nag-perform siya sa hindi siya school eh. Parang it's a na kung saan nag-perform din yung mga anak ni Pauline at saka ni Bossing Big, anak ni Nadine Samonte, yung kumanta sila, di ba si Zia, parang medyo classical pa nga yata itong kinanta ni Zia. So, hindi ba Olivia Rodrigo? Hindi. Okay. Anyway, i-play na daw nila yung video. Ano to? Yung natin. speech? Okay, go. Yung thank you. Thank you niya yan eh. Go! Sa mundo paano na sa mundo ni Janet? Wale. Dito ba ka sa Wale naman. Wala talaga. Silang naririnig. O yan, explain naman na ni Rose. Okay na So yan. ngayon, kakaririnig na ni Zia ang pagkanta. Mali. Tutuloy. Sana magtuloy-tuloy. Ano, hindi mo papayagan yan? Ay, daw. Ayan. Always telling me never to give up and always achieve my dreams. And Mama always loving me
and always guiding me every step of the way. My family always loves me and always there for me. Thank you everyone and good eve and good night. Maririnig mo boss ni yan eh. Adorable. Yun, nag-perform siya rin sa RMA Studio Academy na Be Our Guest concert. So, doon pala kinuha. Ganun pala yung Aliw Awards. Hindi lang Hindi lang yung mga Local. yung known natin ng mga singers mga or concert, Oo. di ba? Very good. Congratulations, Lia. Good luck. Andres Mulak, pasok na rin sa Wattpad series, PhD. Yes, kanina lang yan, nagkaroon ng MediaCon, ang bagong Wattpad series na ang title ay... Mutya ng Section E. Mutya ng Section E. Ang Mutya Mutya ng Section E. Kung saan ang bibida dyan ay si Andres Mulak at saka si Robin at ang girl or ang pinaka-leading lady ay si... Hirap ng pangalan yan. Istin. Something ganon. Yun. Actually, mga baguhan. Pero... Wala ka dyan? Mga baguhan sila, pero ang nakakatuwa, itong yung leading lady, teka muna, ano ito ang pangalan niya? Si Astin Olviga. 10 years old pa lang pala siya, gumaganap na siya. Marami na siyang nagawang movies and mga teleserye at naging parte rin siya ng 3 P-pop group. Pero ngayon pa lang siya parang totoong nabigyan ng break. At nag-audition siya para dito sa Siya lang ang nag-iisang babae, ha? Oo, yes. Ang Mutya ng Section E. Kasi ang kwento niyan, wala talagang Section E. Nagkakaroon lang dahil dyan tinatapon nung school na yon Mga baliw-baliw. yung mga pasaway na mga estudyante. Oo. Tapos, I think, transparency girl, yun ang naging section niya. Wala siyang idea na ganun pala yun. So, nagkataon siya yung only girl. Hindi naman nila dinenay na... Na only girl. Hindi nila dinenay na somehow inspired din yung character niya kay Sunshine ng Meteor Garden. Kasi nung nakita ko yung trailer kanina... Halos pareho. Nung nakita ko yung trailer kanina, ang naalala ko talaga is Sunshine ng Meteor Garden. Parang ganon. Yun. Pero hindi naman talaga kinopya. So, ibibuild up pa sila as love team ni Andres? Well, sa ngayon, may mga fans na sila. Atasha Andres at Atasha and Astin. Andres. Atasha. Andres. Sorry. Atasha ba yun? Oo nga, ano ba yan? Anyway, kambal naman sila. Pero hindi. Si Andres po to. Girl Love series. Girl Love. Andres and Astin. Hirap kasi ang pangalan yan. Ice cream. Ang hirap nga ng pangalan ng Astin. But sana kung Rose na lang, di ba? Huwag niyo ako i-dare kay Daoming Su. Dahil super ko niyan, no? Gayahin mo daw ulit si Chan Ito mukhang Chay. Koreano. Daoming Su! Japanese yan. Japanese? Si Yuri yan, Japanese. Yun na Japanese. Hindi no, half Si Japanese. Robin. Ayun na. Ayan. So anyway. Ayan, yan ang bagong opening. Mukha naman siyang promising. Kailan siya mag-start at abangan sa Viva One ba ito? Viva One. Wow, yes. Andres. May ni bebe. Andres, So, di ba meron ng jowa yan? PhD, di ba? Wala pa. Sabi niya. Hindi ba? Ay, ba yung sa palang grabe. Tinanong namin kung may jowa na eh. Si Mavi yun. Si Mavi tsaka si Cassie. Tinanong namin siya kung may jowa niya. Sabi niya, wala pa. Wala ako naman. Pero it took some time. Mga hindi mga Marites, bagong series ni Andres Magsisimula na siyang mapanood sa January 3 sa Viva One. Happy New Year yan, Under the Bongga. direction of Theodore Boborol. So, dalawa na ang show ngayon ni Ni Andres. Andres. Parang pero parang ito yung sabi ko nga kay Andres, na-pressure ka ba? Kasi parang ito din yung in a way break mo eh. Dahil ikaw pinakalig dito. Di ba? Sabi niya, hindi daw siya na-pressure kasi ina-enjoy niya. Yeah. Nag-enjoy sila. Kasi puro mga bagets eh. Parang diba? mga Kailangan nag-aaral. Parang ano lang yan. Chupan chung chung. Hey, Ay, ano daw? Iba'y narinig ko na naman. Astin. Talaga? Si Astin, mukhang magaling umarte. hindi matandaan yung pangalan, ano?
Kasi sana ginawa na ano. Rose na lang sana, di ba? Pero may sinabi si Sana Ambet. Sabi ko, parang... Saan Rose, oh? Ano ba yan? Wala mo na nga. Ay, babakan niyo po yan mga Marites. Ito na, Erase Our Heads. Sinorpresa ang UP community. Bati-bati na Bati-bati na. Gaya ng 90s. Kaya Ambet na naman magagaling. Yes. Props. Ano ba yun? Sabi... Bati-bati. Sinorpresa ang UP Bati-bati daw. Bati-bati gaya ng 90s. Correct. Kasi Ito nagbabati-bati na sila. Bati-bati sila. kasi di ba doon sila sumikat naman talaga? Oo naman. Bilang Naku, kami bibi kami ng Razorheads. Lahat magagaling sa UP. Ayan, ano man nangyari dyan sa anong yan? Sinurpresa nila yung bonfire event para doon sa celebration ng mga nag-champion. Hindi lang yung basketball kasi nag-champion din sa badminton, tapos sa track and field, men's track and field, women's badminton. Champion yung UP sa UAAP ngayong 87th season. Okay. So nagulat ang lahat kasi 'di ba, nung natalo ang UP sa Ateneo nung nakaraang season, nag-manifest. Hindi, Ateneo ang nakalaban nila bago Lasal, Ateneo, tapos Lasal ulit. Oo. So nang nag-champion yung Ateneo, parang nag-manifest sila lahat, nagkabiruan lang na sige, mag-champion kayo uli, bubuuin namin uli yung E-Heads, ganyan. Although nabuo naman na siya prior to that pa kasi binigyan na sila ng award, ganyan. Parang rin yun. Pero for the sake na lang dun sa award. This time, alam naman natin yung naging issue nila in the past, di ba? May mga money matters, may mga management issue, blah, 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 hanggang naghihiwa, nagtayo na sila ng kanya-kanya. Pero nung nakita na sakse ng UP community, ay wow, parang nung bumalik daw sila nung 90s na talagang very close sila, magkakaibigan, magkakumpare. Ang saya-saya ng lahat. So buo na uli ang E-Heads? Ang hinuhula, ang sinasabi ngayon, since bumalik kayo dyan. Di ba sila bati-bati? Nagkaroon ng time na hindi. Pero ngayon bati-bati sila. Nagkabati-bati na sila. So kaya pala meron silang concert sa Melbourne, Australia. At saka di ba nag-reunion na sila nung nakaraan sa Pinas. Diba? Tapos after nun, nag-abroad sila, nagkaroon ng tour. Pero ngayon kasi parang mas lalong may naging bati-bati na sila talaga. Bati-bati na. Yan sila Yung best friend ko na. sa Australia manonood ng concert at kinakabahan Sa pa. Irene. So sino pa ang mga nagbati-bati? No, not Irene. My best friend. Sino pa ang mga nagbati-bati? Meron pa ba? Wala na sila pa lang. Napakano mo dyan, di ba? Meron pa ba sila authority kawan? mo dyan, Gusto ko itanong ni Rose, bakit meron pa ba sila kaaway? Sagutin mo. Okay, mga Marites! Yan po ang ating isang linggong chismis mula sa Marites University! Ayoko na mag-blind item. Ayoko na. Mahuhuli ako. Bati-bati na!